Matthew chapter 6. Common na nga verse na. So I'm reading in NIV or the International Version. Starting in verse 25, it says, "Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and body more than clothes? Look at the birds of the air, they do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? And why do you worry about your clothes? See how the flowers of the field grow. They do not labor or spin, yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will he not much more clothe you, you of little faith? Verse 31, so do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the pagans run all these things, and your heavenly Father knows that you need them. Verse 33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given to you as well. 34, therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Palakpakan na itong mga puno sa Diyos. The Lord, dalagon nga Diyos, Ginoo, kaya kanimo sa mga kausapan, nagaduol kami, nagahangyo Diyos, inyong pabor sa imong Ginoo nga pagpanalangin, bisan pa sa Brother Carl karon Ginoo, magadumala sa pagpaambig sa mensahe gikan sa imong mga pulong. O Diyos, akong mga paghangyo na ikaw magagamit kaniya, ikaw magadihog kaniya, dihog kaniya magagamit ng pila o Diyos. Ugiyahan mo ang pangunahunaw kasing-kasing karon na magpaambig siya sa mensahe nga gikan kanimo Ginoo. Pagtulunan alang sa pagtabang kanamo diha Ginoo sa pagpadayon sa paglakaw sa Kristohanong kinabuhi o diha sa kahimtang o pagkinabuhi o Dios aron nga mahimo angayan o kalibutan sa imong atubangan. Ginoo, wala kami amo sa among mga kaunggalingon. Ubusa ang tanan, Ginoo, amo lang isalig ang magitugyan diha sa imong pagpanalangin, diha Ginoo sa imong pabor, diha sa imong grasya, diha sa imong kaluoy, o diha sa imong kagahom. Amo isalig ang tanan. In the mighty name of the Lord Jesus Christ, I pray. Amen. Okay. Before you sit down, hindi ay tapaling na ayaw kabala. Do not worry, you may all be seated. Dili nato kinahanglan og taas na explanation to realize that we are living in the world filled with worry. Bisan asa ta mulingi ang igsoon ang mga taong anxious o daghang kabalaka. Amen? Kasi wala kabalaka diri. Brother Andrew, ay kabalaka kay sana all. Praise God. Worry has become one of the greatest struggles of this generation. Ang uban na balaka sa ilang trabaho. Ang uban na balaka sa ilang income. Ang uban mga igsoon na balaka sa ilang career, sa ilang negosyo, o sa ilang finances. Ang uban mga igsoon na balaka kay pila na katuig ng trabaho magkami savings. Kaya isa na savings diri mga igsoon. Na 6 digits sa bangko. Pag wala dito kay so na 6 digit apel 0. Pero labaw sa tanan mga igsoon, daghan na balaka sa atong ugma. Kaya wala na nasayod sa atong ugma. Amen? Daghan na balaka kung sa kahapon mamatay ko ugma. Ano na mga igsoon? Kung mamatay ko ugma, nabay duaw na ko. Pabalaan na ng igsoon. Apan ang irony kay usahay mas gikapuntan paghuna-huna sa mga butang nga wala magaling nakitabo kaysa sa mga tinuod na problema. Sometimes our imagination is more frightening than reality. Wala pa ganita na hitabo or wala pa nahitabo ang butang, stress na ta. Unsa ka kung mawala ka ng trabaho, daghan kitag 1 inch sa atong pinakili. Unsa ka
kung masakit ko, unsa ka ha, kung ma-accidente ko, unsa ka ha, kung ma-scam ko, kanang na-scam na bin, isan pa mo. Then, kung dagkan, hindi mo kailan din na so, ayun mo kailan guys. Unsa ka ha, kung mapakyas ko, before any of these things even happen, we've already lost our sleep, our joy, and our peace. Sa sige taguna-una sa itong kabalaka mga igsoon, sa hindi na nakatulog. Dili na nato ikalimon nga sa sobra na ito ang kabalaka, doon na naging epekto sa ato ang lawas, sa atong hunahuna, labi na sa tanan sa atong espiritu. The stress can rob us of our peace, our joy, and even our confidence in God. That is why Jesus spoke about worry. Kay ang kabalaka dili lang ka na emotional issue, spiritual issue pud ka na mga igsoon. Let me clarify this. There are moments in life when it is natural to be concerned. Dili na ito malikayan nga usahay mabalaka ta sa atong pamilya. Mabalaka ta mga igsoon sa atong mga anak, sa atong mga panginabuhi, sa atong mga negosyo, o sa atong mga kaugmaon. Concern is normal, but constant worry is not. Matthew 6 is not talking about responsible concern. Jesus is talking about excessive worry. Kanang sobra nga kabalaka nga maoy magkontrol na sa imong kinabuhi. Kanang dili na ka makatulog mga igsoon sa city ni mong kabalaka, dili na kaganahan mo kaon, murag wala na dili mga igsoon kay puro manunusog. Hindi ay mong dapat. Hindi ay mong dapat din. Murag ikaw, Dili na kaganahan maging istorya sa uban mga igsoon, mag-inusara na lang ka. Kung di na loner na lang ka mga igsoon. Magkulong ka sa usa ka kwarto kay daghan kay kang kabalaka. Your mind is constantly filled with fear and what ifs. Daghan ka tag what ifs sa atong kinabuhi mga igsoon. According to the word of God, that kind of worry is dangerous because it reveals a heart that is no longer resting in God's promises. Jesus did not say worry a little. He said, do not worry. Ayaw kabalaka. Let me say it again, ayaw kabalaka. Lingay mo tamanin na ayaw kabalaka. Because excessive worry is a sin. Why? Because every time we allow worry, na mag-rule sa atong heart mga igsoon, we begin to question God's faithfulness. Murag makaingon ka, Lord, sure ba nga i-provide mo akong kinahanglan ba? Sure ba dyan, Lord, nga imo kong atimanon ba? Kaya kabalaka mga igsoon, magkabutang na doubt sa atong nauna. When we live in constant unbelieving worry, we dishonor God's power. We dishonor His care, His goodness, and His faithfulness. Matinud-anon ba ang Diyos mga igsoon? We begin to live as though we have no Heavenly Father watching over us. Jesus say, your Heavenly Father knows that you have a need of all these things. Kung ang Diyos mga igsoon, if God feeds the birds of the air, if God clothes the lilies of the field, how much more will He take care of His own children? Dili na bumuton sa Diyos ng iyang mga anak malunod sa fear, malumos sa anxiety, o sa endless worry. God did not call us to master fear. He called us to walk by faith, mga igsoon. Nangalagad na sa Ginoo, dili pinaagi sa atong mga nakita. Nangalagad na pinaagi sa pagtuo, mga igsoon. Kaya ingon sa atong verse nga dibasa, do not worry. Ayaw kabalaka. Dili tungod that life is easy, but because our Father is faithful, mga igsoon. Proverbs 12:25, anxiety weighs down the heart, but a kind word cheers it up. Ang Biblia niingon nga ang anxiety or ang kabalaka mga igsoon, dili na makapalingkod sa imong kasing-kasing. But anxiety weighs it down. Ang kabalaka bugat na sa atong kasing-kasing. It drains our joy, it drains or it steals
Your peace exhausts your mind and even affects your body. Ang stress na taong mga igsoon, makita na sa iyong dagway. Amen? Dagko na kayong aibag na igsoon, kay stress. Pero kini ang mga igsoon, wala lang itulog. 8 hours mga igsoon ang tulog. 8 hours lang yung sa doktor a day. Mga 8 hours a week ni mga igsoon. Ano saktong tulog. Dili na tungod sa kabalaka mga igsoon, ang pinapuday ng kabalaka. When your heart is weighed down, your mind becomes filled with stress. Left unchecked, that stress affects. Ang stress mga igsoon, it affects our physical, emotional, o mental mga igsoon. Labi na ang spiritual. That is why anxiety is dangerous. It doesn't just attack your thoughts, it attacks your heart. So karon mga igsoon, kung anaan nato dinhi mga igsoon, that battling anxiety or excessive worry, kini mensahe para kanimo mga igsoon. If every day your mind is filled with what if fear has been stealing your sleep, if worry has been robbing your peace, I have a good news for you. Jesus is here mga igsoon. Ang Diyos kaniya sa kagaliwan. Ang Diyos mga igsoon, He has given us the answer. Ana siya yung matubag sa ato ang mga pag-ako. The God knows your burdens is the same God that can carry them. You do not have to live under the weight of anxiety when you can live under the care of the Heavenly Father. Palakpakan na to ang Diyos mga igsoon. Number 1 point na aking ipabot mga igsoon, your anxiety reveals where your heart is. Jesus talked about worry in verse 25. But first, He talked about the treasures in verse 19 to 21. Matthew 6:19, do not store up yourselves, or do not store up for yourselves treasures on earth where moths and vermin destroy and where the thieves break in and steal. Mga igsunan, wala nagpasabot diri nga bersikulo nga dili na ta magpatukod og balay. Nangantud ta mga igsunan nga magkabalay ta. Amen? Kasi nangantud diri nga magka-house at lahat mga igsunan. Dili ko manghatag balay ha. Tana ra mga igsunan. Wala usab siya nag-ingon nga dili na ta mupalit og sakyanan. Amen. Ganahan ta ano na sakyanan mga kinsay nangantud diri sakyanan mga igsunan. Sports car yung red. Or wala na ingon diri nga mga butang nga dili na ta magtinguha sa mga butang nga atong gikinahanglan sa atong kinabuhi. Ang punto diri mga igsoon oni, ayaw himuang ang material ng mga butang mo isentro sa imong kinabuhi. Kaya tawag na ta nga materialistic mga igsoon. Ang materialistic mo nang sobra na kay ta ka-attach sa mga butang sa kalibutan. Murag dito na nabutang ang inyong kinabuhi o ang inyong kalipay mga igsoon sa mga butang sa kalibutan. Ang inyong mga paglaom na sa kalibutan mga igsoon sa mga butang sa kalibutan. Materialistic na kayo mga igsoon, hindi na magbalupig sa itong silingan. Mamupalit ang atong silingan TV na 48 inch. So may mapalit mga igsoon, 60 inch yung ma. Ang atong kinaiya mga igsoon, ganahan yung ta sa mga butang. Amen? As a human mga igsoon, ganahan ta mga bago mga igsoon, bago nga gadget, nindot nga sakyanan, bago nga sapatos, mga accessories, kung daghan pa mga igsoon. Usahay gani mga igsoon, daghan na kayo tag-i-order, sige lang tag-deliver. Tanaw Sister P mga igsoon. Dili ang ga-deliver mga igsoon, di na manuktok. Di na manawag mga igsoon. Sa kadaghan sa itong sinina mga igsoon, inig tuming magproblema yung taon sa ilang suupon. Nakabantay ba mo anak mga igsoon? Katong sa una nga wapatay sulubon. Murag dali ra kay ta makailis, karon daghan kay pilion mga igsoon. Dugay kay ta human ilis mga igsoon. Pag sige ta gunaw na, daghan na ba ni? Amen mga LN. LN ko mga igsoon. Kay kabantay ko mga igsoon.
sa mga babae mga igsoon, sa kadako sa kabilit mga igsoon. 90% ilang mga igsoon. Ang sa laki 10% na gay na pag-isagol nga sinina nila. Nadaghan kay sinina mga igsoon. Kabantay mo anak. Bro, ako rin nakabantay na. The more mga igsoon nga mudaghan ang imong mga butang, the more usap na mudaghan ang imong kabalaka. Amen. Pag sige ka una-una, basig mawala niya ang akong gamit, basig madaot kaya wala nasuot, basig maguba mga igsoon. Mauna ang giingon ni Jesus nga ang tanan niining mga butangan temporaryo ra. Mahurot ra, madaot ra mga igsoon, ug mahimong makawaton mga igsoon kanang mga butangan. In Colossians 3:2, set your minds on the things above, not on the earthly things. Ipunting na nato ang mga hunahuna mga igsoon sa mga butang sa taas mga igsoon, dili sa mga butang ni ining kalibutan. Kaya mga butang ni kalibutan mga igsoon, kalibutan na mahanaw ra o mawala ra mga igsoon. Matthew 6:20, but store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. So why we should invest in heavenly treasure? Because whatever we store in heaven is eternal. No thief can steal, nothing can destroy, dili kayo madaot ang imong gihimo alang sa Ginoo. Apan kung ang tanan nimong investment nara sa kalibutan, natural lang na magsugod ka og kabalaka. Walay sayop mga igsoon sa pagbutang sa mga butang. Wala ko niingon mga igsoon nga dili na lang ta mag-dream ana ng mga butang ng mga igsoon. Apan dili ka na usahay mga igsoon kay daghan bahandi or kung daghan tagpahandi mga igsoon, mas daghan usap tagbantayanan. Amen? Katong wala patay kamtangan mga igsoon, imo lang pasaktan na imong portahan nga break. Karon nga daghan ng mga igsoon, alas 6 pa lang manglak na ka. Okay, hadlo ka makawatan mga igsoon. Pero ang sayop lang kung ang mga butang ay nagkupod sa atong kasing-kasing mga igsoon. Kung mas nahigugma na ka sa material nga butang kaysa sa Ginoo, kung dito na nimo gibutang ang imong seguridad, kung dito na nimo gibutang ang imong kalipay mga igsoon, natural lang nga kung mawala usab ang imong kalinaw. Amen. Matthew 6:21, for where your treasure is, there your heart will be also. Kung saan man nato pagkamalo, kung asa na ang imong kasing-kasing. Simple ra mga igsoon. Tanawa kung asa padulong ang imong kwarta mga igsoon. Sige na kayo una-una, sige na kaglista asa man ako i-invest sa kwarta eh. Times 2 baka ni, times 3, times 7. Tanaw ni mo mga igsoon ang imong oras, murag nakulong na anang mga butangan. Ang imong kusog, imo nang i-spend anang mga butangan mga igsoon. Kung pirme kang mugasto para sa usa ka butang, nagpasabot ka na kanang butangan importante sa imong kasing-kasing. Apan kung malipayon ka, gamuhatag alang sa buluhaton sa Ginoo, nagpasabot na ang imong kasing-kasing naa sa ginharian sa Dios mga igsoon. Kung di na magreklamo sa mga amutan mga igsoon, nagpasabot na nalipay ta nga muhatag diha sa buluhaton. Fame ang imong kahadlok na malaos na ka. Kung ang imong aversion na sa approval sa mga tao, ang imong anxiety nga dili ka na nila dawat. If your affection is earthly, your anxiety will also be earthly. But if your affection is heavenly, your confidence will be in God. Luke 12:20-21, gitawag na diha mga igsoon sa Ginoo ang taong dato na buang-buang mga igsoon or fool. Ngano man, kay nagpundo siya og bahandi para sa iyang kaugalingon apan dili siya dato adto sa Dios. Tanan niyang oras, tanan niyang
iyang usog o kinabuhi iyang i-invest sa temporaryo lamang ng mga butang apan wala siya investment sa eternal. Jesus calls that foolish because earthly treasures stay behind when we die. Biyaan na nato kita ng mga butang mga igsoon kung kita mamatay mga igsoon. Bisan unsa ka kanatong biyaan na natin tanan. Mulungtad apan ang ikon diri mga igsoon, but spiritual investment lasts forever. Apan ang malaumon nga tao na invest sa espirituhanong mga butang tungod kay kana ang mga butang mulungtad hantod sa kahantod. Luke 12:32-34, do not be afraid, little flock. Provide yourselves with treasures in heaven, for where your treasure is, there your heart will be also. Mga kaigsunan, kung mo invest man ganit sa atong kinabuhi, i-invest nato kini sa mga butang nga walay katapusan. Kaya ang bahagi sa kalibutan mahimong mawala apan ang bahagi sa langit dili yun mawala. Praise God, palapakan nato ang Diyos. Number 2, your heavenly Father will take care of you. Matthew 16:19-24, immediately he says, datong ibasa mga igsoon, in verse 25, mambang ka sa verse 25, therefore, I tell you, do not worry about your life. Notice this, therefore, Jesus is connecting his previous teaching to this one. In other words, if your treasure is in heaven, then you don't have to live in fear about the things of this earth. Bakit suna ng mga tao, kang iyang affection nasa langit, dili yun maparalyze sa anxiety. Nga naman, kay kabalo siya, ang tanan din sa kalibutan, temporaryo lang. Kung mawala ang iyang butang, dili mawala ang iyang kalipay. Amen. Kung makawatan siya mga igsoon, dili na siya mabalaka. Kung madaot man ang iyang kapdangan, dili madaot ang iyang relasyon sa Ginoo. Ang iyang paghunaw na permi nga ang akong tinuod nga bahandi at nakasalamat. Apan kung ang atong affection nasa kalibutan, natural lang ang permi ta mahandog. Sama sa pag-iinom ganiya mga igsoon, daghan kita kwarta, daghan putang kabalaka. Isa'y na kung daghan kabalaka din ang mga igsoon. Amen. So daghan din kwarta. In verse 25 mga igsoon, atong kadayunan pagbasa, therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, about your body, what you will wear. Ang isulti ni Jesus diri mga igsoon, tinuod din ang mga butangan. Kung sa man kasagaran ang atong ikabalang-an nga tao mga igsoon, ang atong kanon, ang atong imton mga igsoon, ang atong suoton. Basic needs na sa tao. Apan si Jesus mismo niingon, do not worry. Nga naman, kay gusto ni Jesus nga dili nato i-base ang atong identity sa atong pagkaon mga igsoon. Dili nato i-base ang atong identity sa unsay atong imnon o sa unsay atong gisulbo. Amen. Mga kaigsunan, ang imong value dili masukod sa imong gisulbo. Kay daghan nato mga igsoon, nindot kita mga suot, nakalong sleeve ka, pero tanaw ng wallet mga igsoon, ingon di nila, puro marigato. Kwarta na lang ulam mga igsoon. Ana man daw na mga igsoon, practice dahil pagkadato ba? Kaya kung mudato na tamang suti na tamang kuratan, practice dahil. Kapi-kapi dahil Starbucks mga igsoon. Dili tungod kay sardinas ang imong sudan, ubos na ka kaysa nagsudan og humba mga igsoon. Dili tungod nga 3-in-1 ang imong inom nga kape mga igsoon, ubos na ka kaysa nag-Starbucks. Dili tungod kay ukay-ukay lang imong gisulod, ubos na ka sa mga branded mga igsoon. Kay branded man sa nang ukay-ukay. Your value is not determined by your positions. Your value is determined by the God who created you. Amen. Luke 12:15, life does not consist in abundance of positions. Ang kinabuhi dili masukod sa kadaghan sa imong mga butang. Usa ka nung mabalaka man ta mga igsoon. Kung duhara ang imong t-shirt, so what? Kung simple ang imong pagkaon, so what?
Kung dili branded ang imong sinina, so what? Ang imong dignitan wala nagdepende sa imong posisyon. Aron mas masabtan nato kini naghatag si Jesus og illustration ingon siya sa Matthew 6:26. Look at the birds in the air. Kabantay mo sa pulong na look, dili na kay tan-awon na nato mga igsoon. It means to say na observe them or learn from them. Nakakita ba tayo sa mga langgam na na-stress mga igsoon? Pag kita na langgam na na-stress. Nakakita ba mo sa maya na nag-overtake? Nag-overtake siya, sa kaugma ang ako ang asa ka kung lupad-ugma. Wala mga igsoon, ang langgam nag-awit-awit ra mga igsoon, naglupad-lupad ra o sa hustong panahon, makakita na siya pagkaon. Nga naman, tungod ba kay usgan siya, tungod ba kay gwapo ang iyang mga pako mga igsoon, dili ang tubag ana sa katapusan ng verse, your heavenly Father feeds them. Ang Ginoo nagatiman kanila. Wala nagpasabot nga naglingkod-lingkod na ang langgam mga igsoon. Nagulang na nga mahulog ang ulod gikan sa langit. Naglupad sila, nakita sila. Gigamit nila ang gihatag sa Diyos nga kusog ug abilidad mga igsoon. But ultimately, it is God who provides. Ang Ginoo yun mo ay mag-provide mga igsoon. Psalms 147:9, He provides food for the cattle and for the young ravens when they call. Kung ang Diyos nagatiman sa langgam mga igsoon, kung ang Diyos nagatiman sa uwak, how much more will He take care of His own children? How much more kita nga iyang mga anak mga igsoon, dili kita niya kasagdan mga igsoon. And lastly, point number 3, trust your Father with your tomorrow. Saligi ang Diyos sa imong ugma mga igsoon. Luke 12:6 it says, or Jesus continued His teaching by giving 2 more illustrations. First, He talks about the sparrows. Kabasa natin kini sa Luke 12:6. Are not 5 sparrows sold for 2 pennies? Yet not one of them is forgotten by God. Sa panahon ni Jesus mga igsoon, ang 5 kamay ang mapalitra sa duha kagagmay nga sisilyo. Barato kay ilang value mga igsoon sa mata sa tao. Apan bisan ni ana ang ilang bili wala bisan usa kanila ang ikalimtan sa Dios mga igsoon. Klaro nato mga igsoon, ang punto ni Jesus dili ang mga langgam. Ang punto ni ini mga igsoon mao ang imong bilis sa mata sa Dios. Kaya kung ang langgam gamay ra og bili sa kalibutan, wala kini kalimti sa Ginoo, ikaw pa anak niya mga igsoon. Psalms 103:13, as Father has compassion of His children, so the Lord has compassion on those who fear Him. Mga amahan, bisan unsa kapasaway ang inyong mga anak, dili ninyo kanabiyaan mga igsoon. Tungod kay anak mo na siya. Bisan pag dami na kayong tulog, kalit lang kang ambakan mga igsoon, kalit lang kang laparuhon mga igsoon, dili ni mo na biyaan. Kay anak ni mo na siya mga igsoon. Unsa pa ka ang atong langit nun nga mahal mga igsoon. God does not abandon His children. Dili ta niya biyaan mga igsoon. Matthew 6:27, can any one of you be worrying at single hour to your life? Logical ka na nga pangutan. Naghulagway ka na sa imong kinabuhi mga igsoon o sa imong kabalaka. Sa imong sige kabalaka mga igsoon, nadugangan bang imong edad? Mao na mga igsoon, nadugangan bang imong ang oras sa bisan single hour sa imong kinabuhi? Nakadugan ba ka na sa imong kalinaw? Nakalambo ba ka na sa imong panglawas? Ang tubag wala mga igsoon. Sa tinuod lang, sa sobra natong kabalaka, makapakapoy ka na sa lawas o makahatag ka na ng stress sa atong lawas. Mo nga wala miingon si Jesus na ayaw, wala miingon po nga, dili na lang mo panarbaho, kay mabalaka man. Ang isulti niya, ayaw mo pagkabalaka. Yes, magtrabaho ta, natay mga responsibilidad. Pero ayaw tugutin nga ang kabalaka, maoy mo gahong sa imong kinabuhi.
Pagkahuman, naghatag og sab si Jesus ug laing illustration sa Matthew 6:28 to 30. Mayingon siya, "Consider the lilies of the field, tan-awa ang mga bulag. Wala sila maghago aron mahimong matahom. Apan ang Dios mismo mao'y nagbisti kanila." Bisan si Solomon sa tanan niyang kadatong himaya, wala makasulob sama sa katahom sa mga bulag. But surprisingly mga igsoon, nasayo tama ang bulag, ubo ra may kinabuhi. Kung ito na, patay na ng mga igsoon. Apan bisan ubo ra ang ilang kinabuhi, gitagaan gapon sila sa Dios o katahom. Kung ang Dios nagbisi sa mga bulag, kung ang Dios nagatiman sa mga langgam, how much more ikaw o ako nga iyang mga anak ng Diyos. Matthew 6:31 to 34, gitagaan ta ni Jesus kuha ka rason. Ganong dili ta mabalaka. Number 1, your Father is faithful. Ang atong amahan matinud-anon mga igsoon. Bingon siya, your heavenly Father knows that you need all these things. Sa 6:32, kabaludaan ang amahan sa imong mga pagkinahanglan. Kabalo siya nga kinahanglan imong pagkaon. Kabalo siya nga adunay kay pamilya nga gibuhi mga igsoon. Kabalo siya sa atong mga bayronon. Kabalo siya sa atong mga kinahanglan. Paghinumdumi ang sahad sa Dios mga igsoon, mao ang paghatag sa atong needs o dili sa atong wants. Ingon niya diha mga igsoon, Deuteronomy 7:9, "Know therefore that the Lord your God is God. He is the faithful God." Matinud-anon ang Diyos mga igsoon. Amen? Matinud-anon ba ang Diyos sa atong kinabuhi? Matthew 6:8, your Father knows what you need before you ask Him. Wala pa gani ka nakaampo mga igsoon, kabalo na siya sa imong ikinahanglan. 1 Thessalonians 5:24, he who calls you is faithful, he will surely do it. Hebrews 10:32 or 10:23, he who promised is faithful. Mga kaigsuunan, our confidence is not in ourselves. Our confidence is in the faithfulness of God. Kaya kung ipakaon niya ang mga langgam, kung gibistihan niya ang mga bulag, how much more ang iyang mga anak mga igsoon. Ikaduha, your future is secure in God's hands. Ang atong kaugmaon mga igsoon, secure na mga igsoon sa kamot sa Dios. Kasagaran na balakan ta sa mga umaabot ng mga butang. Unsa ka mahitabo ugma, asa ka nakukuha na akong pambayad sa akong bills ugma, nanawag na ba ang home credit, nanawag na ang daghan man nanawag mga igsoon. Ay pag-i-off ni mo yung mga cellphone. Hindi na naman nawag, manuktok na lang ng igsoon. Apan paminawa ang tambag sa versikulo mga igsoon sa Matthew 6:34, therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Mga kaigsunan, wala kita igahom sa ugma. Wala kita nasayod sa ugma. Amen. O tingali, grasya usab sa Dios nga wala niya ipakita ang ugma mga igsoon. Kaya kung nakabalot ang mga igsoon na ugma, madato na ta mga igsoon. Magsalig na lang ka. Kung ugma, mga igsoon, kabalo ka nga, mamatay ka ugma. Ikat karon hantun yung gabi na nakasimbahan mga igsoon. Kaya wala nasayod sa ugma mga igsoon. Mo nang giingon ni Jesus mga igsoon, ayaw kabalaka sa ugma. Buhata ang imong responsibilidad karon, saligi ang Dios karon. O itugyan ang imong kaugmaon sa iyang mga kamot. Because the same God who has been faithful yesterday is the same God who is providing for our needs tomorrow. He is the same God yesterday, today, and forever mga igsoon. Wala nagbago ang Dios, or dili gid siya magbago mga igsoon. Our God is faithful. He is a good God.
He is a great God. He is a wonderful God. Kung sa itugyan ang kananimong kabalakang harto kaniya. Ano na kita'y karaan nga kanta mga igsoon? Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future. My life is worth the living just because He lives. Mga kaisunan, I may not know what tomorrow holds, but I know the God who holds my tomorrow. Your future is in the hands of God. Enjoy life that God has given you. Ito magsiging kabalaka mga igsoon. Sige ka kabalaka mga igsoon nga ipanalanginin man ka sa Diyos. Enjoy mga igsoon. No? Lagaan po palagsa. Sige kabalaka nga. O, di na ka makakaon mga igsoon. Mahalag na ng utang, basta hilas. Kaya na mahalag kubre, basta hilas na mga igsoon. No, enjoy life. Lagaan po palagsa. Sister Mila, palagsa. Lilig po panagsa. Hindi siya mag-soul. Grabe ka pagkihan. Ang yung amo na mo ikon nga. Pag-lead po. Ako ani mga ison murot ng lead. Kaya titigil mo lead mga ison. Ayaw kabalaka mga ison. Enjoy life. Di kinahanglan niya punta. But of course mga ison, di kinahanglan niya punta magplano sa pagmuma. The Bible never teaches us to live without planning. But Jesus tells us not to live in worry. Magplano ka mga igsoon, pero ayaw ka malaka. Remember this, there is a difference between being careless and being carefree. A careless person neglects responsibility, but a carefree person fulfills his responsibilities but leaves the outcome in God's hands. Jesus is not teaching us to become lazy. Huwag po na nagtudlo ang magtinamad na ng mga igsoon. He is teaching us to become free from the cares of this world. Enjoy the blessings of God that He has given you today, mga igsoon. Atong i-enjoy ang panalangin sa Diyos. Kung di ka mag-enjoy, mga igsoon, mamatay ka sa iyo. Natin sa'yo mag-enjoy ang nabilin sa kinabuhi, mga igsoon. Ito yung ni Pastor gahapon, i-retire na daw niya itong iyang insurance, no? Care. Okay. So, para mag-enjoy daw siya mga igsoon, kaya kung mamatay siya, sa pastora na daw mag-enjoy. Unfair. Enjoy mga igsoon. Love your family today. Atong higugmaon ng atong pamilya mga igsoon. Serve God with gladness. Musimba ta sa Ginoo nga naay kalipay mga igsoon. Worship Him today with gladness. Do not allow tomorrow to steal the joy that God has given you today. The Lord Himself gives us this wonderful promise. In Jeremiah 29:11, kumuna kayo nga verse mga igsoon, memorize na nato. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a future. Before we close mga igsoon, atong basahon pagbalik ang Matthew 6:33. Kumuna kayo ng versikulo mga igsoon. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. This is the key mga igsoon. Mo kini ang susi to a life free from anxiety. Seek God first. Unaha ang Diyos mga igsoon. Unaha ang gingharian sa Diyos. Unaha ang imong relasyon sa Ginoo. Unaha ang mga espirituhanong mga butang. Then Jesus gives this promise. All these things shall be added unto you. What are all these things? Food, drink, clothing, everything you need mga igsoon, i-provide na sa Ginoo. God never promised to supply everyone, but He has promised to supply every need. When you put God first, you never have to worry because He will never forget you.
He knows what you need and He cares for you. Yes. He will provide for you, mga igsoon. And let me leave you these promises of the Word of God. Joshua 1:9, be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Psalms 46:1, God is our refuge and strength, a very present help in times of trouble. Psalms 121:1 and 2, I lift up my eyes to the mountains. Where does my help come from? Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Psalms 55:22, cast your burden on the Lord and He will sustain you. Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding. Isaiah 41:10, fear not, for I am with you. I will strengthen you and help you. Philippians 4:6 and 7, do not be anxious about anything, and the peace of God will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. 1 Peter 5:7, casting all your care upon Him, for He cares for you. Lastly, Hebrews 13:5 and 6, I will never leave you nor forsake you. The Lord is my helper. I will not be afraid. Manindong ka mga igsoon at tulay ko ng Diyos. Matthew 6, sa itong versikulo nga gibasa sa itong main text, nag-ingon diha mga igsoon, do not worry. Ayaw kabala ka mga igsoon. Kung nakakay mga kabala ka mga igsoon, itugyan ka na tanan sa Diyos. Kaya ang Diyos nga itong gialagahan, faithful mga igsoon. In verse 34, do not worry about your tomorrow. For tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble on its own. Kung nakay kabala ka karutat na mga igsoon, itugyan ka na tanan sa Diyos.